Faithfulness in small things. Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Now, ngayon po pag-usapan natin yung isang napakagandang pag-aaral patungkol kay Prophet Daniel. Kung mayroon mang isang propeta na very interesting talaga sa Bible, ako po masasabi ko siya si Prophet Daniel. So, sino po ba siya? He's a Jewish exile, ibig sabihin kasama siya doon sa mga pinalayas sa mabuting tao naman 'to, pero siyempre 'pag pinalayas yung mga tao sa Juda, damay-damay 'no, pati si Daniel. So he's a prophet and statesman who served in the royal courts of Babylon and Medo-Persia. So naging matagumpay siya bilang foreigner sa ibang bayan. So ang ibig sabihin po ng pangalan niya ay God is my judge. Where did he prophesy? Babylon and the Medo-Persian Empire. When did he prophesy? From 605 to 536 BC during the Babylonian exile and early Persian period. So nakakatuwa lang no, kasi kung naumpisan niyo yung mga devotions natin, familiar na tayo sa mga words na ginagamit natin, no? Babylonian exile, Persian period, siege of Jerusalem. So ito po yung mga quotations po sa New Testament at lagi pong kino-quote si Prophet Daniel lalo na sa usaping eschatology or pag-aaral patungkol sa mga huling araw. So, main message, God sovereignly rules over earthly kingdoms and will establish His everlasting kingdom through the Son of Man. Very important po yan. Mapapag-aralan po natin yan sa mga susunod. So, ano po yung mga highlights sa Prophet Daniel, sa Book of Daniel? Fiery furnace, ito yung tinapon sila doon sa Pugon. Nebuchadnezzar humbled. Lions den, tinapon din siya sa kulungan ng leon. And then 4 kingdoms, Son of Man, 70 weeks. Ito po, importante po ito. Timeline po ito ng pagdating ng Messiah. Abomination of desolation, resurrection, and everlasting kingdom. So, si Prophet Daniel po, siya po ay na-deport from Jerusalem noong 605 BC. Panahon po ito ni Jehoiakim. So, sinundan po yan ng second deportation, third deportation, hanggang sa tuluyan ngang wasakin yung templo. At ito'y winasak ni Nebuchadnezzar. So, yung first deportation, kasama na po si Prophet Daniel. Kaya po pag binasa niyo yung Daniel chapter 1, sabi rito, in the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. So pag tinignan natin yung timeline natin, ito si Prophet Daniel, no? Kasama siya sa na-exile, pinalayas. At kailan siya pinalayas? Nung panahon pa ni Jehoiakim. So first exile yan. First deportation, second deportation, third deportation. Itong mga hari na ito. So, ngayon po, magsimula tayo sa Daniel chapter 1. Introduction po yun. I hope introduction pa lang, marami na tayong natutunan. Dito po sa Daniel chapter 1, inumpisahan po yung istorya ni Prophet Daniel na nung dinala siya sa Babylon, trinain siya upang maglingkod sa palasyo. Tinuruan po siya ng literature, language, culture ng mga Babylonians. Pero pagdating sa pagkain, ang pinapakain sa kanya yung pagkain na inutos ng hari na kainin nila. Yung mga meat, maybe may mga pork doon, bawal kumain ng Hudyo ng mga pork. Maybe yung mga wine, may mga ceremony. We don't know for sure, pero possible na inaalay nila yun sa mga Diyos-Diyosan. And because of that, sa verse 8 sabi dito, but Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food or with the wine that he drank. Therefore, he asked the chief of the eunuchs to allow him not to defile himself. So sa Tagalog po, ito po siya. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom, kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga eunuko na pahintulutan siyang huwag dungisan ng kanyang sarili
sa pamamagitan ng pagkain, ng mga pagkain na ibinibigay sa kanila. So, yan, mahaba yung usapan nila. I-test mo kami for 10 days. Tingnan natin kung sino mas healthy. It turns out na mas healthy pa sila kaysa doon sa mga kumakain ng mga marahil inalay sa mga Diyos-Diyosan or mga pagkain na pinagbabawal para sa mga Hudyo. So, ito po ang mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, faithfulness begins with ordinary decisions. Yung katapatan po sa Diyos, nagsisimula po yan sa mga ordinary decision. Ito po, simpleng-simple. Pagkain ang pinag-uusapan. Sabi ni Daniel, siguro inalayan siya, binigyan siya ng lechon, no? Sabi niya, bawal sa amin yung lechon eh. So, pwede ba? Sabi yung leader na in charge sa kanila, pupugutan kami ng ulo pag hindi mo kinain yan. Hindi, pag-usapan na lang natin to, no? Internally, tingnan natin, mas magiging healthy pa kami sa diet namin. So, kay Daniel, dahil tapat siya dun sa mga kautusan ng Diyos at tapat siya sa tunay na Diyos, pati sa pagkain, siguro kahit na masarap na yung pagkain na yun, kasi mga pagkain ng hari yun eh. So, naging tapat pa rin siya, mas pinili niya pa rin maging tapat sa Diyos. Faithfulness begins with ordinary decisions. Yung katapatan po sa Diyos, nagsisimula po yan sa mga ordinaryong desisyon na ginagawa natin sa araw-araw. Now, pag tinignan niyo po dito kay Prophet Daniel, yung story niya, talagang sinimulan sa chapter 1 na very ordinary lang. Pagkain lang ang usapan. Pero later on, makikita niyo po yung mga decisions na Daniel, palaki na ng palaki, no? Hanggang sa pagsamba na sa gintong statwa ni Nebuchadnezzar. Pag hindi ka sumamba, tapong ka sa pugon, no? O kaya pag hindi ka sumunod sa utos ng hari, tapong ka sa kulungan ng leon. Yun po yung dinanas ni Daniel, nila Shadrach, Meshach, and Abednego. So that leads us to second point. Small compromises often lead to greater compromises. Pag nagkompromiso tayo sa malilit na bagay, maliit na kasinungalingan lang naman yan, maliit na pagkakamali lang naman yan, okay nang itolerate. Pag tinolerate natin yung maliliit na mga kasalanan, later on, maglilid yan sa mga malakihang kasalanan. Pag tinolerate natin yung maliliit na pagsusugal, no, simpleng sugal lang, later on, yung taya natin yan, kung okay lang tumaya ng 100 piso, later on 1,000, later on milyunan na. At maging ganap na tayong sugarol. At alam niyo yung mga maliliit na compromise, tumatanggap ng bribe, no? Suhol, maliit lang naman yan, okay lang yan. Maliit na kupit, no? Okay lang yan sa Panginoon, maliit lang yan eh. Pero kapag kinompromise yung maliit na bagay, palaki ng palaki yan. And pangatlo po, integrity developed in private will be tested in public. Ito private pa to eh, pagkain to eh. Hindi nakikita ng mga tao, no? Hindi public, private. Pero alam niyo po yung integridad na nade-develop sa private life, yung wala nakakita sa atin. Yung nagbabasa tayo ng Bible privately, nagpe-pray tayo privately. Yung ginagawa natin ay yung tama privately kahit walang nakakita. Kahit di ka nakikita ng boss mo, hindi ka nakikita ng teacher mo, ng parents mo, pero ginagawa mo pa rin yung tama, hindi ka pa rin nag-cheat, hindi ka pa rin nandadaya. You're doing it with integrity. Mga kapatid, matetest yan pagdating sa public. Later on, kaya nga maraming mga tao, di ba? Sa maliliit na bagay, sa private life nila, mga cheater, pagdating sa public, nahahayag at nakikita ng madla, ay ganyan pala yan, mandaraya pala yan, magnanakaw pala yan, ganyan pala yan, corrupt pala yan. So integrity developed in private will be tested in public. Kaya mas maganda na meron kang integridad sa private life mo. Yung wala nakakita sa'yo. Tapat ka sa Panginoon. Para kapag inihayag ka sa madla, inihayag ka sa mga tao, makikita ka pa rin na tapat sa Panginoon. Kesa sa mukha kang tapat sa Panginoon in public, pero in private, meron ka namang divided heart. Later on, pag tines ka at nilantad ka in-expose ka ng Panginoon, kitang-kita, ay, ano pala yung tao na yan? Corrupt pala yung tao na yan. O kaya, sa panglabas lang pala yan mukhang mabuti, pero sa loob niya ay puro kasamaan.
Parang yung sinasabi ni Jesus Christ na whitewashed tomb na puting-puti sa panlabas pero sa loob ay puno ng kalansay at kabulukan. Now, para po sa application natin, number 1, be faithful in ordinary decisions. Sa mga ordinaryong desisyon natin, maging tapat na tayo sa Panginoon. Kasi darating yung time na gagawa tayo ng malakihang mga decisions, extraordinary decisions. At kapag nasanay tayo na gumagawa ng mali sa mga simpleng desisyon, papalpak yung malalaki nating desisyon sa buhay. Pero hanggat, umpisa pa lang, isipin nyo, domino effect yan. Bawa, nagsinungaling ka. Yung maliit na kasinungalingan, okay na, maliit lang naman yan. Tatakpan natin ng isang kasinungalingan, and then another kasinungalingan, and another kasinungalingan, hanggang lumalaki, lumulobo na yung kasinungalingan natin. So, be faithful in ordinary decisions. Kahit yung maliliit na desisyon, dapat tama. Kasi darating yung panahon na malalaki yung mga decisions na gagawin natin. Pag pumalpak tayo sa maliit, papalpak din tayo sa malalaking decisions. And number 2 po, stand firm against compromise. Parang sila Prophet Daniel dito, no? Pinapakain si Prophet Daniel ng mga marahil pork or mga pagkain na hindi allowed sa mga Hudyo or pwedeng mga pagkain na inialay sa mga Diyos-Diyosan, ibinibigay sa kanya. What if sabihin ni Prophet Daniel na, okay, wala naman nakakita, private naman to, kainin ko na to. After all, masarap naman to agad yung mga pagkain ng hari . Sige, lamon lang ng lamon. Nag-compromise na siya. Paano pa kaya? Pag dumating na siya sa mga punto na pag binasa niya yung Prophet Daniel, chapter 1, ordinary lang . Pagdating sa mga sumusunod na mga chapters, matitinding mga decisions na yung gagawin niya. Ginawa siyang pangalawa sa pinakamakapangyarihang pinuno ng imperyo. At yung mga decisions niya, malaki ang mga decisions. May involved na corruption and bribery. Paano kung kinompromise niya yung pagkain na yun? Di kinompromise niya rin yung pagdating sa corruption bilang administrator ng kaharian. So stand firm against compromise. And number 3 po, do everything for the glory of God. Sabi nga ni Apostol Pablo, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Etong si Prophet Daniel, literally, yun yung ginawa niya. Sa tingin niya, yung mga pagkain binibigay sa kanya, hindi glorifying sa Panginoon. So, hindi niya kinakain. No? Ayaw niyang i-defile, ayaw niyang dungisin yung kanyang sarili dahil sa mga wine and pagkain na ino-offer sa kanya sa Babylon. So, do everything for the glory of God. Even the very ordinary things like eating or drinking or sleeping or, speaking, pakikitungo sa kapwa-tao. Lahat ay gawin natin para sa kapurihan ng Panginoon. Alam niyo po, ito yung pinakapansala ng lahat. Kung yung isang gagawin mo, sasabihin, ibibigay, or gagawin ay hindi nakakalugod sa Panginoon, wag mo na lang gawin. Kasi ang tawag doon ay compromise. Kinukompromiso mo na. Now, para po sa ating discussion, what ordinary decision is God calling you to improve today? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, dalawa po yung pag-uusapan natin. What is eschatology? So may mga bonus tayong discussion dyan. No? Kung hindi naman po kayong member ng dive deeper natin, okay lang po yan. Kasi ipapublic naman, nakapila na naman po yung mga dive deeper videos natin. Kung gusto niyo lang namang antayin. No? Kung ayaw niyo namang antayin, pwede naman po kayong maging member. Kagaya po ng mga students natin at mga dati ng member ng dive deeper video natin. So talakayin po natin yan. What is eschatology? What is the meaning of Nebuchadnezzar's dream? Kasi po yung mga panaginip ni Nebuchadnezzar, importante po yan sa pag-aaral ng eschatology. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for showing us that faithfulness begins in the ordinary choices we make each day. Help us to honor you not only in the big moments, but also in the small decisions that shape our character. Give us the courage to stand firm against compromise, even when it's difficult or unpopular. Strengthen our hearts
to live with integrity, whether anyone is watching or not. May every thought, word, and action bring glory to your name. By the power of your Spirit, make us faithful followers of Christ in every area of our lives. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Kung meron po kayo natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. para po sa ating daily devotions.